Isang magandang Biyernes ng umaga mga kapatid ko kay Kristo. Maraming salamat po dahil Biyernes na. Thanks God, it's Friday. Inaanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon na dadalhin ng programang ito ang The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Jesucristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Magbibigay sa atin ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo mga kapatid, mga kaibigan, at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa ating pananalangin ngayong umaga, mga kaibigan, kapatid. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayong upang idalangin ang kapayapaan sa ibayong dagat at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. Sa iyo lamang nagmumula ang tunay na katahimikan at kapanatagan ng puso. Panginoong Hesus, hinihiling namin ang iyong habag sa mga lugar na may digmaan, particularly po ang Iran, Israel, at Amerika. May kaguluhan, takot, at paghihirap. Patahimikin mo ang mga sigawan at alitan. At palitan mo ito ng pag-uusap, pag-uunawaan, at pagkakasundo. Hipuin mo ang puso ng mga pinuno ng bawat bansa upang manaig ang karunungan, katarungan at malasakit sa kapwa. Ipinapanalangin namin ang aming pamilya, apektado ng kaguluhan, ang mga nawalan ng tahanan, ang mga sugatan, mga nagdadalamhati, at ang mga nabubuhay sa takot araw-araw. Yakapin mo sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng pag-asa sa gitna ng dilim. Panginoon Hesus, ingatan mo rin ang mga manggagawa at kababayan naming nasa ibayong dagat. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa mga pangamba, at anumang panganib. Punuin mo ang kanilang puso ng lakas ng loob at kapayapaan saan man sila naroroon. Gawin mo rin kaming instrumento ng kapayapaan sa aming sariling tahanan, komunidad at bansa. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad at mamuhay ng may malasakit sa isa't isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat naniniwala kaming walang imposible sa iyo. Ikaw ang hari ng kapayapaan at sa iyong kamay nakasalalay ang kinabukasan ng lahat ng bansa. Sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kaibigan, kay Kristo, ang ating pong pagninilayan ngayong Biyernes ng umaga
ay matatagpuan sa Daniel, Kabanata 1, talatang 8. Ito po ang sinasabi sa Daniel. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan ko kay Kristo at mga kapatid, ang talatang ito sa Daniel ay nagpapakita ng isang matibay na desisyon. Desisyon ng isang kabataang may takot sa Diyos. Si Daniel ay dinala sa Babylonia bilang bihag, malayo sa sariling bayan, pamilya, at kultura. Siya ay napaligiran ng banyagang impluensya, marangyang pamumuhay, at mga kaugaliang salungat sa kanyang pananampalataya. Mga kaibigan, mga kapatid, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Daniel sa kanyang puso na manatiling tapat sa Diyos. Mapapansin natin na bago pa man dumating ang tukso na nakapagpasya na si Daniel sa kanyang puso. Ibig sabihin, ang tunay na katapatan ay nagsisimula sa loob. Nagsisimula sa loob. Hindi ito basta emosyon lamang o panandali ang kabutihan, kundi matatag na paninindigan. Maraming tao ang bumagbagsak sa tukso dahil wala pang malinaw na desisyon sa kanilang mga puso. Ngunit, mga kaibigan, si Daniel ay may malinaw na prinsipyo. Mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa pansamantalang kasiyahan. Ang pagkain ng hari ay simbolo ng alok ng mundo. No? Simbolo ng alok ng mundo. Karangyaan, kasikatan, kapangyarihan at kaginhawaan. Walang masama sa pagkain mismo, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit para kay Daniel, ito ay may kaugnayan sa kompromiso ng kanyang pananampalataya. Kaya pinili niyang tumanggi. Sa ating panahon ngayon, mga kaibigan ko, mga kapatid, marami rin pagkain ng hari. Marami rin pagkain ng hari na inialok sa atin. Madaling pera, di ba? Madaling pera. Mga illegal na gawain. Maling relasyon. Pandaraya. Mga bisyo. At mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Ang tanong ay ganito. Handa ba tayong tumayo tulad ni Daniel? No? Ang mensaheng ito, mga kapatid, kaibigan, ng Daniel 1, talatang 8, ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa pagiging malinis sa isip, no? Puso at gawa. Ang tao ay nahahawa sa kapaligiran. Kung hindi matatag ang pundasyon, ngunit ang taong may paninindigan ay kayang manatiling matuwid
kahit nasa gitna ng maling sistema. Makikita rin natin na pinagpala ng Diyos si Daniel dahil sa kanyang katapatan. Binigyan siya ng karunungan, kaalaman, at pabor sa harap ng mga tao. Ipinapakita nito na kapag inuuna natin ang Diyos, mga kaibigan, siya ang bahalang magtaas sa atin sa tamang panahon. Maaring may isuko tayong pansamantala, ngunit ang gantimpala ng Diyos ay higit na dakila. Sa mga kabataan ngayon, si Daniel ay magandang halimbawa. Hindi hadlang ang edad upang maging tapat sa Diyos. Kahit bata pa siya, pinili niyang mamuhay ng may dangal at kabanalan. Sa mundong puno ng pressure at tukso, kailangan ang pusong tulad ni Daniel. Matatag, matuwid, at may takot sa Diyos. Kaya sa bawat desisyon natin sa araw-araw, itanong natin ito. Ito ba ay magpaparumi sa aking puso o magpapalapit sa akin sa Diyos? Tulad ni Daniel, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo. Magpasa tayo sa ating puso na manatiling tapat sa ating Panginoon kahit mahirap. Sapagkat ang taong naninindigan para sa Diyos ay hindi niya pababayaan kailanman. Manalangin tayo. Aming makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling makalapit sa iyo upang magnilay sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong awa at patuloy na paggabay sa aming mga buhay sa bawat araw. Panginoong Hesus, habang aming binubuksan ang aming puso sa mensahe ni Daniel, hinihiling namin na samahan mo kami ng iyong banal na espiritu. Tulad ni Daniel, turuan mo kaming magkaroon ng matatag na paninindigan at pusong handang sumunod sa iyo sa gitna ng mga tukso at pagsubok ng mundong ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang tama at mali. Lakas upang tanggihan ang anumang makapaglalayo sa amin sa iyo. At tapang upang manatiling tapat kahit mahirap ang sitwasyon. Naway matutunan naming magpasya sa aming puso na may mamuhay ng may malinis, matuwid, at kalugod-lugod sa iyong paningin. Alisin mo ang anumang gumugulo sa aming isip at damdamin sa oras na ito. Ihanda mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong salita at maisabuhay namin ito sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam naming ikaw ang magtuturo, magpapalakas at gagabay sa amin. Sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.